Siyang Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Sa pagkakataon ito ay makakatuwa natin ang bagong programa dito sa ating Utusa.tv. At nais kong sa pagkakataon ito ay magtungo muna tayo sa loob ng Facebook para makita po ninyo kung sino ang ating magiging anchorwoman for today. At ako'y magtutungo sa ating homepage at i-click ko mga ka-Pilipino ang www.utusa.tv at ngayon ay nasa loob na tayo ng inyong Facebook at lalakan ko ito para sa ganun makita ninyo ang ating katunayan na nasa loob na po tayo ng Facebook. At ngayon ay magtutungo tayo sa Canada. Manggagaling sa Canada mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Ang anchor woman natin, wala iba kundi si Rox Kelly. Rox Kelly, come in. Hello, Sir Manny. Magandang gabi po sa inyo at maganda naman po sa parting Middle East and magandang umaga din pala sa Pilipinas. Kamusta po? Aba, ito, lalong pumapogi, hindi ko mapigilan. Palakas loob lamang yan. Okay, mga ka-Pilipino, nais kong ipaalam sa inyo na from Canada ay magpaprograma si Rox Kelly Monday to Friday, Monday to Thursday dahil kinakailangan 3 araw din kami magpahinga. mula Lunes hanggang Huwebes. At ngayon ay dahil sa aking ngayon, kaya nagsimula siya. Kasi susulduhan daw niya ako eh. Teka, baliktad yata ito ah. Parang baliktad yata yun ah. Yan ang magiging sitwasyon natin mga ka-Pilipino. Dahil sa itong ating sistema ay binubuo ko sa magitan ng paghahatid sa inyo ng hindi pangkaraniwang uri ng programa. Magagaling siya sa Canada at ito po ay inyong mapapanood, maririnig sa loob ng 30 oras from 7 to 7:30 dito po sa LA, the same time kami sa Canada. Kaya mamaya-maya lamang ay ipaubaya ko na ang pagdadaldal kay Rox Kelly. Pero nais ko munang bigyan kayo ng mga iba't ibang uri ng kung paano ito ninyo mapapanood. Una ay mag-log on kayo sa inyong Facebook, pumunta kayo doon sa right post, isulat ninyo ang www.utusa.tv at pagkatapos i-click nyo yon, nandun na kayo sa loob at mapapanood nyo na si Rox Kelly. Napakarami kong natungayan na maraming mga nagpapabati sa iyo ngayon, kaya mga ka-Pilipino, narito po si Rox Kelly! Ako lang naman. Hello, ayan na, magsisimula na ako sa pagbati. Sana walang magtatampo kasi first episode ko pa lang naman. So, babatiin ko muna yung mga nag-comment doon sa aking announcement na ako ay magkakaroon ng show. Unang-una, ang aking grupong Amazona and Micro Group. And then, tagatagpuan ng mga OFW sa Singapore. And then, sa aming page na mga Balitang Pinas, meron din po kasi akong page na nag-admin po ako. Sa ating mga Facebook friends na sina Sis Malu. Teka lang, naka-cellphone.
eh. Ang aking laptop kasi ay nandun pa sa loob ng room ko. Katatapos ko lang kasi mag-work. So, si Sis Malu, si Sis Deb Intab, Serial Ruiz, Sis Jennifer Delgado, si Sis Habibi ko, si Sis Lisa Aspilia Molina, si Sis Erini D, si Sis Arlene Bedea Felicia, sino pa ba? Marami-rami ito eh. Si Sis Kalia Arias, Mary Ann Haramilia, si Nani Incastor, sino pa ba? Ayun. Yung iba tsaka na lang muna, baka may magtatampo pa. Sa susunod na lang po na episode natin. Ayun, yun lang po muna sa ngayon. Sir Manny. Okay. So, ang sabi ko, sa loob ng 30 minuto ay abot ka ng 1,000 pangalan na mababate. Nabilang ko wala pa yata 30. Baka kasi pagbabatiin ko na sila ngayon, hindi ko na sila mababati next time. Hindi. Ano natin, unti-untiin natin, baka mamaya ang inyong miyembro sa tagpuan ng OFW ay mahigit na 90,000. Kaya batiin mo lahat yan. Para sa lahat ng mga sa schedule mo lahat ang pagbati sa kanila para hindi kanila ulamin. Mayroon na pong 98,000 plus members. Oh, yeah. Kaya batiin mo lahat yan. Tapos nag-admin din po ako sa mga Balitang Pinas. Meron na po kaming 43,000 members. Wow. Yun po. Okay. So, ngayon ay ang magiging takbo ng iyong programa ay siguro ay magbabasa ka ng iyong mga talaga ipinopost, yung mga ipinapayo mo sa mga may problema, o kaya kung ano man ang inaakala mo na makapagdudulot ng makapagdudulot ng anumang pagkakaibsan ng problema ng ating mga ka-OFW o mga ka-Pilipino. Kaya, go ahead. Take over. Okay. So, again, magandang araw po sa lahat ng mga ka-OFW at ka-Pilipino natin. Sa ngayon po, since sa first episode ko, sana pagpasensyahan niyo muna ako kasi hindi ako masyado inorient ni Sir Manny. Anyways, ayun po. So, sa ngayon po, medyo marami-rami po ako natanggap ng mga emails, messages, and kung ano-ano pong private messages from OFWs po na nagsasabi ng kanilang mga problema. Ito po yung gusto ko sanang tutukan kasi hindi ko po masyadong nagagawa sa ngayon. And thank you kay Sir Manny dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na mabasa at may bahagi yung aking kaalaman at aking kaalaman para sa mga OFWs. Sana samahan din niyo ako sa mga susunod pang mula ngayon hanggang sa susunod pang mga araw upang matulungan natin yung mga OFWs na nangangailangan ng ating tulong. Halimbawa na lang po yung mga distressed OFWs na katulad po kanina, may nagtanong po sa akin tungkol sa pag-renew ng passport kasi hindi niya na-renew yung passport niya dahil nasa loob na siya ng kanyang sa bahay ng kanyang amo, pauwi na siya ng Pilipinas, pa-expire na yung kanyang passport. So mga maliliit from smallest things hanggang sa kung ano man po ang mga hinihingi ng ating OFW na tulong, gagawin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Hindi ko po pinapangako na talaga magagawa ko. Yung iba po kasi, yung ibang ating yung ibang problema, pinapost ko yan sa aking Facebook account, sa aking public account. So halimbawa po, mayroong isang kaibigan ako na humingi ng tulong kasi yung kanyang amo ay hindi siya papayagang umuwi kahit na siya ay mayroon na siyang ticket tapos wala pa siyang kapalit. So ayun po,
kung hindi ko kayang resolbahin ang problema iyan, nilalagay ko lang po sa aking Facebook account. Meron pa pong isa akong kaibigan na humihingi ng tulong, sa Qatar po siya. Hindi na pamahanap. Actually, si Maya Joy Talusig, yung kanyang pinsan ay hindi pa niya nakita at hinahanap po niya ngayon. Hindi pa rin niya nakikita yung kanyang pinsan, hindi niya alam po na saan, kung sa OWA ba or kung sa agency ba, dahil hindi niya po makontak. So ayun po, sana yung mga kaibigan ko na may mga problema sa kanilang amo, sa kanilang mga kaibigan o kung sino pa man, susubukan po nating tugunan yan dito sa ating programa. Ayun po. Sir Manny? Ayun. So, halimbawa po, tingnan na lang natin dito sa ating isang dito po sa isang nanghihingi ng tulong, ang sabi po niya, ito po. Ayun. Maliban pa po pala dyan, Sir Manny, meron pa akong isang post dito sa aking Facebook. Isa po palang paalala sa mga OFW na umuwi galing po Syria. Ito po galing kay Sir Lee Canete. Ito po ay payo lamang sa kanila. Sabi po niya, payo lang sa mga grupo ng OFW na umuwi galing Syria. Pagdating sa NAIA, huwag basta-basta ibibigay ang travel papers ninyo sa isang grupo na kukuha ng mga papeles. Kasi yung naunang grupo daw na 265 na umuwi galing Syria, kinuha ng isang grupong papers nila at hanggang sa ngayon ay wala pa rin sila nakukuhang claims na galing sa OWA. So pagdating po sa NAIA, sa mga tauhan lang ng OWA makipag-ugnayan, kasi malamang ay sindikato raw iyon, malamang sindikato raw ang kumuha ng papers ng mga 265 na OFWs na iyon. So, at sila po ay binigyan yata ng OWA ng 10,000 pesos. So, kung susumahin mo lahat, iyon ay 2.65 or 2,650,000 pesos na nakuha nila, na hanggang sa ngayon ay inihintay pa rin ng mga OFW na yun na hindi pa rin nila natatanggap. Ayan po ang isa sa mga pinopost ko sa aking Facebook account. Isa pa po na aking pinost dito ay tungkol sa isang OFW na humihingi ng tulong sapagkat ayun nga, pauwi na siya. Ito po ang aking isa sa mga post. At ito po ay nasolusyonan na rin natin. Paano ang solusyon na isinagawa mo diyan? Saan po? Dito sa... Yung sabi mo na nabigyan na ng solusyon. Okay po. Kasi itong kaibigan kong ito ay hindi na kasi alam kung ano gagawin niya kung siya ba ay kung ipupulso ba niya ang pag-uwi niya or papayag siya sa amo niya na uwi siya sa January na lang. Kaso nakapangako na siya sa kanyang mga anak na this December ay makakasama niya sila sa Pasko. So ayun po, dahil po sa post natin, nagkaroon po siya ng lakas ng loob kasi yung mga kaibigan ko po na nagbigay ng payo sa kanya ay ayun po, nagpalakas ng loob niya. Kaya ngayon po ay uuwi na po siya sa Pilipinas this December. Wow. Pero babalik po siya ng January. Wow. Opo. So, ayun po, kahit sa maliit na paraan lamang po ay nakakapagbigay tayo ng kaunting tulong sa ating, kahit sa emotional ano nila, problems nila, kahit doon lamang, kahit hindi financially, kahit na doon lamang nabibigyan natin ng tulong ang ating kapwa OFW. So, saan ba yun? Sabi niya, hindi ko makita. Anyway, sabi po niya ay, ayun nga po, sabi niya, ang amo daw niya ay ayaw daw siyang pauwiin
dahil hawak ba po ng kanyang amo ang kanyang passport. Pero mayroon na siyang ticket at namang problema siya. Sabi niya, ito ba ay kanyang, ipakancel ba niya ang kanyang ticket or ito ba ay magiging firm siya sa kanyang decision na uuwi siya this December. So sabi ko sa kanya, hindi, kasi tinatanong din niya kung ang kanyang ticket ba ay pwedeng, kung ang kanyang ticket ba ay pwedeng ipakancel ng amo niya. Sabi ko, depende iyon sa airlines na nag-issue ng kanyang ticket. Pero kung alam ng amo, kung yun ba ay non-transferable or kung pwede ba yun kung pwede ba yun i-refund, kung alam ng amo niya, then pwede niyang gagawin iyon. Pero ayun na po, naging firm siya. Sabi niya, nakapangako na siya sa kanyang mga anak na uwi siya. Kaya ngayon po, dahil dun sa mga posts at dahil sa mga comments ng mga friends ko, at bago ko po pala sabihin na nasolusyon na yun, nagpapasalamat po pala siya, nag-message sa akin na nagpapasalamat siya at iyon daw ay nasolusyon na dahil ang amo niya ay pumayag na uuwi na siya. Basta babalik siya sa January. Ayun po. Wow. Tapos, mayroon pang isang post. Hindi ko pa po pala ito nasasabi sa aking mga friends sa Facebook. May isa po kasing humingi sa akin ng tulong. Itong kaibigan ko po, siya ay nasa Abu Dhabi, nasa United Arab Emirates, nasa UAE siya. And siya ay, meron siyang pamangkin na nangangailangan ng gamot. Ito po ay, kumbaga, hindi siya sakop ng OFW, pero dahil ang sabi niya ay kung pwede ko raw siyang tulungan dito. So, ang nangyari naman ganito po, ang kanyang pamangkin ay mayroong sakit at hindi po sila nakakahanap ng gamot sa Pilipinas. So, sabi niya, kung mayroon daw akong gamot dito, kung mayroon daw akong kilala dito, or may mabibilhan daw ako sana dito, ipadala na lang daw sa Pilipinas. Kaya lang, noong ako ay nagtanong dito sa pharmacy, kailangan ng original na prescription. Kaya lang, ang aking prescription ay photocopy lamang. Tapos, merong isang pharmacy na pumayag na kahit photocopy siya, kaya lang it will take 3 weeks para i-deliver nila dito sa place ko. And tapos ipapadala pa sa Pilipinas pag may uuwi. Which is medyo matagal pa. So, humingi ako ng tulong dito sa Facebook account ko. And marami din pong maraming willing na tumulong dito sa aking kaibigan. At kamakailan lang ay nag-message din siya sa akin na na-resolbahan na rin po itong problemang ito dahil ang kaibigan niya sa Singapore ay bumili ng gamot at ipapadala na lang sa Pilipinas. Ang gusto ko pong iparating sa aking mga tagapakinig, sa mga nanonood at sa mga kakilala ko na dito po sa aking programa, hindi lamang problema ng OFW ang masusolusyonan natin. Kung hanggang sa atin na ating makakaya, kung mayroong may maitutulong, ayun po ay gagawin natin. So sabi din po ng kaibigan ko na si Sisyam, sabi niya maraming salamat daw kasi noong nag-post ako, maraming nagpahayag ng kanilang willingness na tumulong sa kanyang pamangkin. Ayun po. So hindi man totally natulungan hindi ko naman totally natulungan o hindi man totally natulungan ng mga kaibigan ko sa pamamagitan ng pagpapakita ng tulong at pagpapakita kakayahan ng mga kaibigan ko na pagtulong sa problemang ito ay nagkaroon po sila ng lakas ng loob at nagkaroon po sila ng positibong pananaw na may mga tao pa palang handang tumulong kahit na hindi nila kakilala itong mga humihingi ng tulong mula sa atin. Ayun po, Sir Manny. Meron ka bang may babahagi na kwento tungkol sa OFW na yung kanyang iniwan na asawa o Mr. o Mrs. sa Pilipinas ay
nag-turn ng kaliwa? Marami po. Marami po akong kwento dyan. Actually po, meron din akong naisulat. Meron din po ako naisulat tungkol dyan. Kaya lang po, bago ko ibigay ang kwento tungkol dyan ay hihingiin ko muna ang permiso noong may-ari ng kwento kasi medyo sensitive po ang kanyang kwento. Pero ito po ay, sige, bibigyan ko po kayo ng background. Ito naman po ay tungkol sa aking, dun sa isang kaibigan ko na siya daw ay, nagkakilala sila ng kanyang asawa sa UAE. Pagkatapos ng nagkakilala sila, sa UAE, nag-decision silang umuwi ng Pilipinas upang magpakasal. And then, naisulat ko po ang kwentong ito. Kaya, humingi na po ako sa kanya ng permiso noon pa. So, sa tingin ko naman ay hindi naman siguro ikakasama ng kanyang loob kung may babahagi ko ito sa ngayon. So, ito po, itong kaibigan kong ito ay umuwi ng Pilipinas at hindi niya alam na ang kanyang asawa pala ay nagkaroon ng iba sa UAE. And then napag-alaman niya na ang sabi ng kanyang asawa ay maliit na lang daw ang kanyang sahod, pero malaking kumpanya ang pinapasukan ng kanyang asawa hanggang sa makita niya sa Facebook at sa Friendster noon na itong asawa niya pala ay may business sa UAE kasama yung babae. At na umuwi ng Pilipinas, dahil maliit na nga lang kanyang kinikita, ay nag-decision siya na mga ibang bansa din maging DH din sa Middle East at gusto niya nang maka-move on, gusto niyang kalimutan ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa, pero dahil may anak na sila ng kanyang asawa ay hinanap niya ito sa Facebook. Pagkahanap niya sa Facebook, nakita niya na ang lalaki pala ay ikinasal doon sa babae. Pero hindi pa anal ang kanilang kasal. Ayun po. Talaga yun. Tapos, kaya ngayon po, sa kasalukuyan, ang aking kaibigan ay nasa Pilipinas upang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang tunay na asawa. Sapagkat ito ay, kumbaga, hindi man, alam po natin na ang bigamy, ang bigamy ay kahit sino ay pwedeng magsampa ng kaso, hindi po ba? Hindi lang ang asawa or kamag-anak. Ang bigamy, kapag napatunayan na ang isang taong kasal ay nagpakasal sa iba pa, any citizen of the Philippines can file a case against that person, hindi po ba? Tama yan. Dahil wala tayong divorce sa Pilipinas, pagpapaanol ng kasal ay napakahirap, gagastos ka ng napakalaki. Kaya kung magpapakasal ka ng doble, that's bigamy. Malaking kaso yan. At hindi lamang iyan, alam kahit sinong nakakaalam ng sitwasyon ay pwedeng magkaso sa mag-asawang iyan. So ayan po, sa mga nanonood ngayon, sa mga pakinig, kung mayroon kayong alam na lalaki o babaeng nagpakasal ng 2 beses, hindi sila Muslim kung sila ay Kristiyano o sila ay ibang relihiyon maliban sa Muslim, sa mga taong Muslim, sa mga Pilipinong Muslim. Kung kayo po ay may alam tungkol sa ganyan, at kayo ay concerned, huwag naman masyadong pakikialam. Kung kayo lang naman ay concerned, ayan po, nagkaroon na kayo ng idea na kayo po ay pwedeng magsampa ng kaso doon sa mga taong involved. Ayun. Pero dapat wag dapat na matakot sila. Ano ngayon ang kuha? Ano ngayon ang ipapayo mo doon sa mga nangako doon sa kanilang kulasisi? Huwag nang pakasalan na lang.
Oh, wag na lang. Pangakuan mo nandun sa likod na refrigerator. Nako, baka mamaya ay mga kaibigan ko tinatawag akong attorney. Ay, nako, may mga nagtatanong kasi yung iba tinatawag akong attorney. Baka mamaya may magtanong tungkol sa kaso. Ay, ako po ay ako ay abogadong pulpul. Wala ako alam sa mga case number na yan. Ako ay nag-research lamang dahil sa mga nasa paligid natin. Kaya, ayan. Yeah, at saka totohanan talaga. First of all, wala tayong divorce law sa Pilipinas. Pagkatapos, ang annulment ng kasal, ang alam ko ay 3 lamang ang reason. Pero napakahirap na patunayan. Bago mo mapa-annul ang iyong kasal para mapawalang bisa, napakahirap. Sa atin, mayroong separation. Pero, kinakailangan pa rin na magkaroon ka ng obligasyon doon sa iyong asawa. Kaya, mag-isip-isip yung mga masyadong mabisyo. Tama. Dahil dalawa na kami mangkukulam sa inyo. Kukulamin kayo ni Rax Kelly, kukulamin ko rin kayo. Tuturuan ko itong si Rax Kelly mangulam. Ay, cool naman. Okay. So, ang programa ni Rax Kelly, inaanyahan ko kayo mga Kablipino, no? Dahil dito sa akin, marami mga binabasa ko ngayon dito na mga nagko-comment sa akin. At ito ay inyong mapapakinggan mga Kablipino. Bahagi na paglilingkod na pambayan ng Utusan.tv, ano? Si Rax Kelly from Canada. At siya ay regular na inyong mapapanood, mapapakinggan. Sa susunod ay ipakikita ko ang kanyang talagang galaw, kilos sa pagpoprograma dahil inaayos pa namin itong sistema ng kung paano ko siya. Ngayon ay picture lamang nakikita ninyo. Pero susunod ay yung kanya kagandahang kikilos na ipakikita ko sa inyo dahil naayos pa namin. Kaya huwag ka mag-alala, Rax Kelly. Dahil bubulaga ang iyong picture dito, hindi na lang picture kundi ang live na image mo. Kaya mga Kablipino, ito po inyong napapakinggan, napapanood ay mula sa Canada mismo, Vancouver. Kaya pareho kami ng oras. Ang oras nila ron, oras dito ay pareho. Pero sa Toronto, iba na oras, ano? Dahil parang 3 hours na rin doon ang difference. Kaya para tayong magkapit-bahay. Para kami magkapit-bahay sa Canada. At hindi lamang yan, akin ding nag-propose na rin ako mga Kablipino. Kaya titignan natin kung ito ay mayroong katuparan. Nag-propose na rin ako kay Rocky Munzon. Nag-propose din ako kay Dr. Tago. At ang susunod na magpo-propose tayo ay yung mga nariyan sa Saudi Arabia. Kaya, ang tabayanan nyo, marami ang mga ihahatid ng inyong lingkod sa Utusan.tv na magbibigay sa inyo ng paglilingkod na pambayan. Ipunin natin lahat yan. Yung mga OFW sa iba't ibang mga lugar. So, Rax Kelly, hanggang sa Lunes, ano? Dahil magpapahinga ka ng Biyernes, Sabado at saka Linggo, kaya nasa sa iyo ang pagkakataon para magpaalam ka sa iyong mga tagahanga. Okay, ayan. Sa aking mga Facebook friends, ang mga tagapakinig at sa mga nanonood, sa ngayon po, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa 30 minutes na program na ito sa ngayon, sa aking first episode. Sana po sa susunod na mga episodes, Monday to Friday, samahan po ninyo kami ni Sir Manny upang maipahayag natin ang ating mga tulong na magagawa sa kapwa OFW at sa kapwa Pilipino. Sana po sa mga kaibigan natin na nahihiyang humingi ng tulong kung kanino man, bukas po ang aking private message, ang aking wall, ang aking Facebook page, na humingi kayo ng tulong kung ano man yung inyong, kung kayo ay naguguluhan
kung gusto ninyong ibahagi na babanggitin ko ang inyong pangalan or hide my name, bukas po ako at ang programang Otusa.tv para po sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapalibin niyo pong napakinggan direct from Canada, Rox Kelly sa kanyang The Rox Kelly Show from Monday to Thursday, 7 to 7:30 p.m. Mula sa paglilingkod na pambayan ng Otusa.tv. Sumasa inyo. Thank you. Thank you. Operation Tulong USA.